Kung di ka magsisipag and madiskarte, maghihirap ka din dito sa Korea sa taas ng cost of living. Lahat mahal. Love you! Bisitahin natin si Apo Gianomani. Ito ang ino-offer sa ancestor. Sabi ni Apo Gianomani, ang sabi nila, iisa lang ang gusto nilang hilingin sa amin. Na medyo na sad ako. Kaya netizens, how are you? Samahan niyo ako ngayong araw na to. May question ako sa inyo. Ano yung unang-unang ginagawa niyo paggising niyo sa umaga? Ako, I always say thank you, Lord, for another life, for another day. Walang mahabang prayers or anything. Yun lang. Dilat ng mata, pagising sa umaga. Seryoso to, netizens. Thank you, Lord. Yun. Ay, alam nyo ba yung kanta na yun? Yung 8-8. Si Ijun kasi, napakinggan niya yun. Tapos, tuwan-tuwa siya sa kanta. So, sabi niya, Mami, alam mo ba yung kanta 8-8? Ganun siya, 8-8. Sabi ko, oo. Tapos nung sinayaw ko na, naiinis na siya. Sabi ko, ganyan yung dance step ng 8-8. So, kasama sa playlist niya yung 8-8. Tapos tawa siya ng tawa pag naririnig niya. Tapos pag sasabay na ako, tayo'y mag-8-8. Sabi niya, stop. Huwag kang kakanta, Mami. Para medyo may kulay labi. Konti lang. Okay na to. Lagay lang ako ng Hydrogel eye patch to. Yogurt lang ang breakfast ni Ina. Naya, tok tok tok. Water. Yogurt. Breakfast ni Ijun. May natirang 3 chicken nuggets. Painit ko na lang and mag-egg omelette. May nagsabi, bakit parang ang dami ko daw maglagay ng asin. Alam nyo, ito, fine salt to. Hindi to masyado maalat. Tsaka, hindi talaga ako maalat magluto. Yun yung nakasanayan ko dito sa Korea.
Kasi mostly ng Korean food, hindi maalat. Pero maanghang. Kailangan daw ng snack. 맞아, 저 메모지도 줘. Hindi mo kinain yung yogurt mo. 오케이. Bye-bye. Love you. Sesame oil. Gisingin natin si Ijun. Luto ako ng garlic rice. Pinag-heavy breakfast ko si Ijun kasi may mga times na hindi niya gusto yung pagkain sa school. Hindi siya nakakakain ng maayos. So pagdating niya, gutom na gutom daw siya. Kasi hindi niya gusto yung pagkain sa school. 사랑해. Okay. May natira si Ijun. Ito na yung kainin ko. Tignan nyo naman yung chopsticks ko, oh. Mali. Oh, baliktad na naman. Ano ba yan? May nagbigay sa akin ng chicharon. Yung chicharon may free na sawsawang suka. Sarap. Kain tayo. Maraming nagsasabi, ang ganda ng buhay sa Korea, maginhawa, magaan. Sa totoo lang to netizens, kung di ka magsisipag and madiskarte, maghihirap ka din dito sa Korea sa taas ng cost of living. Ang mahal pa ng bahay. Lahat mahal. And halos lahat ng Koreans may loan. Lalo na kapag bibili ng sariling apartment or ng bahay. Pati yung mga sasakyan, alam nyo, naka-loan yan. Sa sobrang mahal magkaroon ng sariling bahay, hindi lahat nakaka-afford na bumili ng one-time payment, no? Naglo-loan talaga. Sarap. Thank you, Lord. After pumasok ng mga kids sa school, kumain ng breakfast, I start with my morning routine. Yan yung paglilinis ng bahay. Do I feel bored doing the same thing every day? May mga times na naboboard na din ako, feeling ko very routinary yung ginagawa ko araw-araw. Pero alam nyo, after kong magawa lahat ng mga kailangan kong gawin, umaga pa lang, I feel fulfilled, I feel relaxed, and hindi ko na nafe-feel yung boredom. Sumasaya na yung puso ko. Kasi umaga pa lang, alam ko na naging productive ako. And uuwi ang mga kids ko from school,
and ang husband ko from work na maayos, malinis, maaliwalas ang bahay. May energy pa ba ako to netizens? Yes. Meron pa. Iikutin ko pa yung kama. Hindi daw talaga maganda na nasa tapat ng pinto yung bed. May sobra pa kasi to. Hindi kasya sa tissue holder yung ganito kalaking box. Thank you, Lord! Natapos lahat ng aking gawain dito sa bahay. Mag-ano na ako, lalakad-lakad na ako. Dinoble ko lang tong sunscreen ko, nakapag-apply na ako eh. Hindi ko na kayo isama to netizen sa paglalakad ha. Total same route lang naman yung ano ko, lalakaran ko, and nakita nyo naman na. Gusto ko kasing mag-focus sa paglalakad habang nakikinig ng music. Alam nyo, wait lang bago ako lumabas. May mga times na naiisip ko ang swerte ng ate ko kasi kasama niya si nanay. Tapos ako, wala akong kasama dito sa Korea. And may mga times na feeling ko ang unfair ni nanay. Kasi maraming beses ko na siyang ini-invite dito sa Korea. Actually, sila ni tatay. Pero, lagi niyang dahilan, hindi niya maiwan yung mga anak ni ate. And alam niyo sinasabi ni nanay, kayang-kaya mo naman mag-isa. Kayang-kaya ko naman daw na mag-isa. So, kinaya ko and kinakaya ko mag-isa. Para hindi na ako iisipin pa ni nanay dito sa Korea. Kaya, kung kasama nyo pa sa buhay ang mga magulang nyo, treasure them, be grateful, kasi yung kagaya ko na mag-isa sa ibang bansa, when you wish na makasama ang magulang, pero kayo, nakasama nyo pa yung magulang nyo, swerte kayo. Yun. Yun lang. Anyway, labas na ako to netizens. Walk na. Sila kayo. Hi to netizens. Pupunta ako ngayon sa post office para mag-deliver ng mga idodonate kong damit. And magpapa-dry clean na din ako.
Thank you, Lord. Napadala ko na yung mga damit. Punta na tayo sa dry cleaning shop. 안녕하세요. 수고하시네요. 감사합니다. 예, 안녕하세요. Magastos din pag Four Seasons to netizens kasi yung mga puffer jackets and coats kailangan ipa-dry clean bago i-keep. This time pupunta ako sa Yonde Outlet para pick upin yung pina-AS ko na boots. Okay na daw. Samahan nyo na ako ha. Tsala kayo. Nasa Yonde Outlet na. So, okay. Thank you, Lord. Okay na. Parang brand new. Hindi na ako nag-ikot-ikot sa Yonde Outlet to netizens. Tumawag si Omoni, meron kaming Jessa. Pupunta kami ni Alex sa farm. Uwi na ako, kailangan kong ipaghanda ng dinner ang mga kids. Ipapainit na lang nila. Hatid nyo na ako. Diyan lang kayo. I'm already home to netizens. Magluluto muna ako ng fried eggs. Magsisinangag na lang ako para sa mga bata. Yung mga itlog na galing sa farm, maliliit pero masarap. Magme-merienda din ako to netizens. May natira pang spaghetti. Sama na kayo sa farm to netizens. Bisitahin natin si Abu Gianomoni. Ima-microwave na lang nila to. Kakainin nila. Tig-2 eggs. Merienda tayo to netizens. Masarap tong cream cheese spread, blueberry. Yun na. Nandito daw yung friend niya. Prepare ako ng merienda nila ni magkaibigan. Merienda na ulit tayo. Kulang na sa sauce yung spaghetti ko. Tira na lang kasi ito eh. Sayang naman eh. Ang mga biyanan ko, meron lang isang request sa amin. Sabi ni Abu and Omoni, we don't need anything from you. Money, allowance, gift. Ang sabi nila, iisa lang ang gusto nilang hilingin sa amin. May hula kayo kung na medyo na sad ako, but at the same time, I'm preparing myself. Kasi, they asked us na kung pwede, wag silang dalhin sa home for the aged.
pag hindi na nila kaya yung sarili nila. Yun lang daw. Pero sabi nila, huwag kayong mag-alala kasi we're trying our best to be healthy and hindi maging burden sa inyo. Pero tinanggap ko na and hinahanda ko na yung sarili ko na someday, ako talaga ang mag-aalaga sa mga biyanan ko. Kayo ba? Willing ba kayong alagaan ng mga biyanan nyo? Ako, yes. Walang problema. And traditionally, ang anak talaga na lalaki ang nag-aalaga sa mga magulang. Sa case ni Alex and sister-in-law ko, si Alex talaga. Pero sa iba na may mga brothers and sisters, yung panganay na anak talaga ang kailangan mag-alaga sa mga magulang. Sa Korea kasi, mostly ng mga seniors, hindi naaalagaan ng mga anak kasi busy sa trabaho eh. So, nagbabayad na lang sila para may mag-alaga sa mga magulang nila. Pinapasok nila sa home for the aged. May mga centers na para sa mga senior citizens. Madilim na to, netizens. Hindi na tayo makakapag-ikot sa farm. Sa susunod na lang. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 왔어요. 안녕하세요. Hindi ako nakatulong sa paghahanda ng pagkain for Jessa. Si Omoni and Chagan Omoni ang nagluto. Mabuti na lang hindi ganun kadami ang hinandang pagkain. Yung sakto lang talaga para sa amin. Ito ang ino-offer sa ancestor. Death anniversary ng great-grandfather ni Alex. Kami-kami lang. Lahat ng kasama sa bloodline kailangan mag-bow and mag-pay ng respect. After ni Abuji, si Chagan Abuji naman. And then, syempre si Alex. Sayang wala si Ijun. After mag-pay ng respect, syempre, kainan na. Pagsasalu-saluhan namin ang hinandang pagkain ni Amoni. Syempre, kainan na. Pagsasalu-saluhan namin ang hinandang pagkain ni Omoni and Chagan Omoni. Kain tayo, to netizens! Hindi ako maghuhugas. May sabon-sabon na ngayon. May sabon. Hindi lang sa Pinas ang Sharon, meron din dito sa Korea. Balot-balot din. Sayang yan. Blessing yan for netizens. You say hi, my love. Hi. Man, they cannot see you. Hi. We are already home. Si Ijun nagpaalam, magpe-play daw siya. Tapos na yung academy niya. Si Ina nasa academy pa. Ay, grabe to, netizens.
every time talaga na pupunta kami sa farm, ang dami naming uwing pagmamahal. So, meron ng stew. Ito yung golden eggs ni Abu G. Binigay ni Omoni. At mga maliliit to. Yung mga friends ni Abu G and Omoni, bumibili ng eggs sa farm. So, sabi nila na benta na nila. Alam nyo, mahal ang benta nila kasi sobrang ganda ng mga eggs sa farm. Talagang swerte kami kapag nabibigyan kami ni Omoni ng isang tray. Tapos, eto. Anong tawag dito? Para siyang mini orange. At tapos ito. Isang buong manok to. Ay, to netizens. Anong tawag nito? Ano ang tawag dun sa manok? Native chicken to, yan. Nalaga na to ni Omoni, na timplahan niya na. Laki nito, oh. Mas malaki pa sa mukha. Tapos, eto rin. Bigay din to ni Omoni yan. Para siyang fresh lumpia sa atin. Pero ang laman nito ay tofu, kimchi, and ano pa ba? Pakita ko pag kinain namin. Oo, fresh lumpia. Pero ito, yung pinaka-wrap niya is thin rice sa mantika. Fresh lumpia pero thin rice. Hindi, parang ganung style. Kasi gulay din yung feeling. Ano pa? Okay. Ito yung pinaka-puto sa Korea. Tapos, yung mga sinerve sa table, pinaghati-hatian namin yun. Talagang ang laki ng matitipid ko this week. Kasi, hindi ko kailangan bumili ng pagkain namin. Nagmahalan na kaya ng mga presyo ng bilihin. Diba pag nagtaas ang oil, lahat yan, taasan na din. Grabe. Ito, ang daming side dishes. Diba? Adobong mani. Sarap. Okay, then. Ito din. Adobong black beans. Kosari. Ito yung braised pork and quail eggs. And then ito, dried radish naman to. Actually, bigay to ng friend ni Omoni. Bakit binigay ni Omoni? Masyado daw maalat. Mahilig ako sa ganitong klase ng side dish, yung maalat-alat. Diba mahilig tayo dun sa mga may sausawan? Parang masarap to i-partner sa kanin. Tapos ito, durup naman to. Tuwing spring lang siya tumutubo. Galing to kay Chagan Omoni. Para siyang saluyot sa atin. Madulas-dulas yung dahon. Na blanch na to. Sinasawsaw to sa sweet and spicy na chili paste. Ganun. Nagbigay sa Omoni ng spring onion. Talagang inuwi ko. Sayang mahal na bilihin ngayon. Anyway, thank you so much to netizens sa pagsama sa akin ngayong araw na to. So, see you sa next vlog to netizens. Once again, thank you so much sa walang sawang pagmamahal at suporta nyo. Stay safe everyone. Bye! And laban lang tayo sa buhay. Laban lang. Kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan natin, pag-pray natin na maging maayos na ang
current situation, mag-stop na ang war, and makabalik na yung buhay natin sa normal. Bye everyone! Love you! Good night! Bye, Ted. Say bye-bye na. Bye-bye.